Sa pagkakataong ito ay makakapanayan po natin si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Good morning po sa inyo, Secretary Puyat. Yes, good morning, Wen, and good morning sa lahat ng nanonood ng Balita Talakayan. Apo. Ngayon po nagsimula na ang vaccine program ng gobyerno. Ano po yung pagtaya ninyo na magiging epekto nito sa tourism industry? Well, masayang-masaya kami na finally nandiyan na yung vaccine program. Magkakaroon kasi, marami kasi gusto na talaga mag-travel around the country. Kailangan lang ng confidence. With the vaccine, syempre, mas may confidence sila mag-travel. At masaya kami dahil nasama namin yung ating tourism frontliners sa ating first priority. Yung ating mga tourism frontliners, yung mga nagtatrabaho sa quarantine hotels, yung mga ating mga tourism frontliners na nagtatrabaho sa quarantine hotels, nandyan sila since March 2020 nagtatrabaho. So yun nasama natin. Tapos nakausap ko si Secretary Galvez a few days ago at after daw yung first priority, isusunod na yung mga nagtatrabaho rin sa turismo. Lalo na kausap nila lagi yung mga tao. They are always with mga tourists. So kasi ang maganda sa vaccination, it not only will protect the tourists, but also yung nagtatrabaho sa turismo. Yun nga po kasi may mga nananawagan na sana maisama din agad sa mabigyan ng priority sa bakuna yung mga nasa tourism sector. Buti po at may resulta na po pala agad, ano? Yes, may resulta. Yung importante is number one, syempre priority naman talaga natin yung mga healthcare workers. Oo. At daw yung mga elderly. And sa una pa lang, kasama na yung nagtatrabaho sa quarantine hotel. Pagkatapos nun, kasama na yung ating mga tourism frontliners para tuloy-tuloy na ang pag-restart ng tourism. Kasi masyadong marami nang nawala ng trabaho. At tuloy-tuloy na yung yung ating turismo. Kasi alam mo, ang dami na masyadong nawala ng trabaho. Like, gaya ng sinabi ko, noong 2019, 5.7 million people ang nagtatrabaho sa turismo. Dahil sa pandemya, 4.8 million na ang naapektuhan. Either nawalan ng trabaho or nabawasan ang sweldo. So, yun na nga, we have to restart the economy. Ma'am, sabi nyo nga po, 4.8 million yung nawalan ng trabaho. Yung nawalang kita po sa turismo ng bansa? Halo-halo yun. Nakuha namin yun sa NEDA. Halo-halo, either nawalan or nabawasan ng sweldo. Pero pag nabawasan, medyo masakit na rin yon. Kaya nga, meron kaming Bayanihan 2, yung aming financial assistance sa Bayanihan 2 through DOLE, ang DOT DOLE, nagbibigay kami ng 5,000 pesos sa lahat ng employees ng employees ng DOT accredited, number 2, employees ng LGU license. At number 3, hiningi namin sa DOLE na i-expand. Ibig sabihin, kunyari isang tourist destination, kahit na hindi ka nagtatrabaho sa hotel or sa isang LGU license, for example, yung mga tricycle drivers, yung mga boatmen, basta alam naman natin, kunyari, nasa Boracay sila, or nasa Palawan, na kumikita sila dahil sa turismo, mabibigyan natin ng financial assistance na 5,000 pesos each. Yun. Gaya nga po ng nabanggit ninyo, marami na po yung mga gustong magbiyahe. Ngayon po, meron tinatawag na uniform travel protocols. Ano po ba ito, Secretary? Yun talaga, hiningi we are one of the agencies, departments, na hiningi namin yung uniform at yung simplified requirements. Kasi alam mo, pag pumupunta ka gusto mo mag-travel, umiikot ka all over the country, pero iba't iba yung travel requirements. Like for example, yung isang tourist destination, swab. Oo, yung iba humihingi ng swab. Yung mga iba naman, hindi lang swab. Humihingi pa ng, aside from the negative swab, may health certificate, may PNP clearance, may barangay clearance,
at meron pang minsan affidavit of undertaking. So ngayon, with the uniformity, pare-pareho na yung requirements except, for example, humingi ng LGU ng negative swab test. Yun lang. At saka number 2, dati kasi kahit na negative na sa COVID, pagkadating nila sa isang lugar, may 14-day quarantine pa. What yung 14-day quarantine? Kasi di ba, pag may 14-day quarantine, mauubos na Yung talaga yung panahon mo at oras. invitation leave mo. Oo. So, wala na yon except of course, kung may simptomas. Siyempre, kung may COVID symptoms. But yun na nga at least uniform na siya at simplified. Yun na, I think ang importante, yung simplified yung requirements at mas madaling mag-travel at mag-travel domestically ang ating mga kababayan. With the vaccine po currently on the rollout na, prepared na din ba o ready na din ba tayo tumanggap ng mga foreign tourists check? Right now, ang tinatanggap pa lang natin ay balikbayans. Yun ay yung number 3 natin. 3 biggest natin sa in terms of international arrivals. Yun ay pag-uusapan pa sa IATF, but in terms of readiness, for example, ang Department of Tourism as early as May or June last year, inayos na natin yung health and safety protocols ng lahat ng establishments. Yun, ayos na yon. In fact, yung ating health and safety protocols ng lahat ng DOT accredited, pumasa siya sa World Tourism and Travel Council, WTTC, nabigyan tayo ng safe travel stamp. So, ibig sabihin, yung health and safety protocols or guidelines ng Department of Tourism para sa lahat ng accommodation ay pumasa sa worldwide standards. So, ready na tayo. It's just a matter of for the IATF to decide if we are ready na to bring in foreign tourists. But of course, as of now, meron pa rin 6 to 7 day quarantine pagdating because of the UK variant. Yun nga po, Sec, paano po magfa-factor in yung tumataas na cases ngayon at yung pagpasok ng UK at saka ng South African variant na mas transmissible siya? Kami naman sa Department of Tourism, lagi naming pinapaalala sa lahat ng nagta-travel na kahit let's say negative ka sa RT-PCR, na dapat meron pang minimum health and safety requirements and protocols. Yung wearing of the mask, face shield, physical distancing, washing of hands, or palagi nagsasanitize ng kamay. Lahat naman ng tourist destinations natin, MGCQ na siya. Naka-MGCQ, galing lang ako ng El Nido, Palawan, 0 yung cases niya. So, hindi naman talaga pwede ang tourism kung hindi MGCQ. At malamang lahat naman ng LGU, almost all the LGUs, hindi sila tumatanggap kung hindi negative sa RT-PCR swab or saliva. So, yun naman nandun pa rin talaga. Lagi naman namin pinapaalala sa mga turista na lalo na yung galing NCR papuntang MGCQ, dapat sundan ang mga protocols ng LGU. Number 2, kahit na negative RT-PCR, kailangan mag-ingat pa rin. Yung laging wearing of the mask. Hindi porke lang nandun ka na sa tourist attraction, tourist destination, ay pwede ka na mag-party. Hindi. Kailangan talaga yung minimum health and safety protocols. Nakikita nga po namin habang ini-interview namin kayo, yung mga video materials na nai-prepare ng DOT na ipinapakita na hindi pa din po pinapabayaan yung mga health protocols. Oo, di ba hindi talaga kasi minsan nakakatakot. I'm sure may kaibigan ka, yung nagpabaya lang ng konti, ayaw na mag-mask, nag-party, tapos nagkasakit. So, talagang paalala, sayang, di ba, malapit na nandyan malapit na. Konting tiis na lang. But alam mo, every week, I'm in different tourist destinations. Like Ngayon nga po yata, outside Metro Manila kayo, pero naistorbo namin kayo. Oo.
Actually, 2 weeks ago nasa Siquijor ako, Dumaguete at Dawin. Tapos a few days ago nasa Puerto Princesa, Coron at saka El Nido. Yun, pero palagi pa rin talaga nakamask ako, except syempre kung kumakain. Yun nga po, marami pa din sa mga kababayan natin na ang akala nila ay may vaccine na at medyo 1 taon na siguro naman mawawala na din si COVID. Kasi March 11 po nang ideklarang pandemic, March Correct. 18 nag-impose tayo ng mga community lockdowns. Yung iba ay nagpapakakampante na, Sek. Oo, alam mo, when sinasabi nga nila na kahit na naka-vaccinate ka na, nandun pa rin yung minimum health and safety protocols. Kasi parang ini-increase lang niya yung immunity. Pero kung hindi tayo mag-ingat, pwede pa rin magka-COVID. Ma-infect. Oo, in fact, sa mga ibang bansa, kahit na vaccinate na sila, hindi nag-ingat, nagka-COVID pa rin. So, di ba, yun din ang paalala lagi ng health experts na masaya tayo na dadating na yung vaccine, pero mag-ingat pa rin. Yung wearing of the mask nga, yung minimum health and safety protocols pa rin. So, ma'am, ngayon ay pwede na ang domestic tourist. Nasa inyo po ang hapag. Ano po yung panawagan natin sa ating mga travelers? At syempre, dapat tayo unang tumangkilik dun sa mga lugar natin. Total, bukas na po naman itong mga lugar na ito. Yun na nga, masaya kami dahil at least nagbubukas na ang ating mga tourist destinations. Like ang Siquijor, Dumaguete, Negros Oriental, lalo na yung Dawin, bukas na siya. Negative RT-PCR ang hinihingi. Bukas na rin ang Puerto Princesa at saka San Vicente starting March 15. Pero syempre bukas na ang Coron at El Nido, bukas na ang Baguio. Halos lahat ng tourist destinations ay bukas na. Pero paalala lang, lalo na malapit na yung parang Holy Week, malapit na ang summer, we encourage everybody, travel local, support local, but mag-ingat pa rin. Yung minimum health and safety protocols. Alam ko, Weng, makulit ako, pero palagi talaga, please wear a mask, face shield kung kailangan, physical distancing, lalo na Weng kung nakakita ka ng tao na matagal mo nang hindi nakikita, pero biglang mag-ingat Yung pa rin. beso-beso na nakagawian. Nako, alam mo, matagal na yata ako hindi nagbebeso-beso kahit kanino. Even ang shaking ng hands, wala. Yung ginagawa ko, yung kamay ko, nilalagay ko sa aking chest, di ba? Yung mabuhay Yun yung bagong pagbati yun ang po. mabagong sign, yes. At saka palagi akong may alcohol. Di ba dati when naaartehan ng mga tao kung may daladalang alcohol. Ngayon, hindi na maarte. Talagang kailangan laging nag-alcohol. Oo. But yun talaga, malapit na ang Holy Week, malapit na ang summer. There's no stopping summer. Pero mag-ingat and stay safe, please, Pinas. Yan. Yun po ang campaign natin. Stay safe. Stay safe. Okay. So maraming salamat po sa panahon ninyo ngayong umaga, Secretary Romulo Puyat. Thank you. Yes po. Yan. At ingat din po kayo sa mga pagbabiyaheng ginagawa po ninyo. Yan po si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. So, ang sabi niya nga, bukas na yung ilan doon sa ating mga tourist areas na nandyan sa Visayas at yung Palawan area. Yun nga lang po ang parati nating paalaala sa ating mga kababayan. Nandyan ang vaccine, nandyan yung pagluluwag sa mga community restrictions, pero nasa atin pa din po ang pag-iingat. Kaya dapat disiplinahin po natin yung ating mga sarili para iwas COVID. Sabi nga, stay safe, Pinas.